Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rejoice in the Lord. Thank you, Jesus. If you are here right now, you rejoice in the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. No, if you have, malusog, malakas ka ngayon, may boses ka, you have all the amenities, you rejoice in the Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang sabi ng iba, anong klaseng mga tao ito? Sumisigaw, umiiyak, sumasayaw. Mga buang na sila. Pag pumunta ka ng concert dati, di ba sumasayaw ka rin? May paiyak-iyak ka pang nalalaman. But now, do it for God. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. This singing, this shouting, this gathering is nothing and empty without the presence of God. Yung ganitong klaseng sigawan ng sigawan, iyakan, sayawan, worship, but without the presence of God, it's useless. It's nothing. We are the minority. Pagdating sa mundo, tayo ang pinakakunti. When Elijah faced 450 prophets of Baal and 400 prophets of the grove, 850 in total, sa Mount Carmel, Elijah was the minority. He was alone facing these demonic prophets. But that minority, kahit ikaw lang mag-isa, basta kasama mo ang Diyos. Sigurado yon, mga kapatid. We praise you, Lord. We love you. That is why we are singing, we are shouting, because of the presence of Jesus. We are so thankful, we are so grateful, Lord Jesus. Hindi basihan na pag marami kayo, maramdaman mo na ang presensya ng Diyos. Pero anong sabi ni Elijah? Sabi niya, mula kaninang umaga, andyan na kayo. Nagsisigawan na kayo. Hinihiwa nyo na yung mga katawan nyo. Nasaan ang Diyos nyo? Sabi niya, baka may lakad. Baka natutulog. Gisingin ninyo o baka busy siya sa buhay niya. Sabi niya, hindi pa kayo tapos. Anong may pagmalaki ng 450 prophets, ng 400 prophets of the grove? We only have or we only need one God. Basta siguradong buhay, and His name is Jesus. We praise you, Lord. We love it. Thank you, Jesus. We praise you, Lord, for your wonderful presence this morning, wonderful presence today. It's enough for us to feel and for our assurance that, Lord, you're always with us. Naka-receive ng Holy Ghost. Naka-receive ng Holy Ghost yung bisita natin. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We love you. Thank you, Jesus. You may be seated. Hindi pa nag-umpisa, paus na. Hindi naman pwedeng hindi natin sabayan yung presensya ng Diyos. Pag ang lahat gano'n na ang nangyayari, sa ganong klaseng presensya ng Diyos, tapos pag ikaw naandyan, hindi mo pa maramdaman ang presensya ng Diyos, you have a problem. Because yung ganong klaseng presensya ng Diyos, pag hindi ka pa natamaan, hindi ka pa nakaramdam, hindi ko alam kung anong klaseng puso mayroon tayo. Pero Lord, we are so thankful. We can feel your presence this morning. Thank you so much, Lord Jesus. We welcome our visitors in the most precious name of Jesus. Our brethren from Cavite Outreach. Thank you, Jesus. Pwede po kayong tumayo, mga sisters. 11 silang nandito ngayon na may mga Holy Ghost na. Please stand.
Yan. Thank you, Jesus. Yan, sina Sister Adelaida, mga kapatid ni Sister Gloria, mama ni Sister Gloria, yung si Sister Adelaida, at si Brother Romeo. No, yung caretaker doon sa kung saan tayo nag-gather. Tapos, thank you, Jesus. We praise the Lord. No, lahat sila ay may Holy Ghost na yan. Thank you, Jesus. No, anak ni Sister Adelaida to? Pamangkin. Ni Sister Gloria. Thank you, Jesus. You're all welcome in this place. Thank you, Lord, na kayo ay nakarating din. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. Praise the Lord. You may be seated, Sister. Our brethren from Pasig, no, sa outreach natin, 3 rin yung nakarating. Thank you, Jesus. Sister, pwede kayong tumayo para makita naman namin kayo. Yung mga kapatiran natin sa Pasig. Sister, para makita. Yan. Thank you, Jesus. We praise the Lord. No. Sila Sister Katrina, si Sister Teresita. No. Pamangkin nila Sister Cheryl Bandilion ito, nila Brother Rimos. Natch. Yu ang apelyido. Si Sister Susan, Uy. So, siya YU. No, you. Pamangkin ni Sister Cheryl. Welcome in this place. Thank you, Jesus. Nagtatrabaho siya sa Laguna. Engineer din siya doon. And of course, may mga kapatiran din tayo. Isa-isahin natin sila kasi minsan lang mangyari ito. Si Brother Jason, Sister Iris, kasama nila si Sister Mayen. Ang nagulat ako kanina nung sinabi ni Brother Jason, si Sister Mayen. Sister Mayen? Yun pala, si Sister Mayen na kasama nila sa Escalante. Next, si Brother Pedro and Sister Robilin sa Pangasinan. Thank you, Jesus. Brother, tayo daw kayong dalawa para makita naman nila. Sister Robilin. Thank you, Jesus. Not but the least, si Brother Vince Sabago, si Sister Jenilyn, tsaka yung kanilang si Second Samuel. Si Samuel. Pakitayo na lang tayo, brother. Yan. Sila yung sa bago church natin. Mga Ilonggo yan sila. Pagdating doon sa airport, na-practice ka agad ni Brother Samuel yung kanyang Tagalog. Yung kanyang Tagalog. Maganda yung biyahe sa Skyway. Mataas. Pagbaba namin ng Skyway, sabi ni Brother Samuel, ay, bumaba na tayo sa duta. Kasi nasa langit yung Skyway. Pagbaba, nasa lupa na tayo. Sabi ko, ganito kami sa Manila. Paminsan-minsan, nasa langit. Pero pag dumaan ka na dyan some other day, andyan na yung traffic, impyerno rin naman. Yung area na yan dyan. And again, si Brother Philip, ang pastor natin sa Mindoro. Thank you, Jesus. May na Sister Levy na patuloy nagpapagaling sa kanyang paa. Again, thank you, Jesus. Nakapag-umpisa na kami kanina ng mga meeting, pinag-uusapan. We are doing that for the glory of God. Paano pa mapalawak, mapalaki ng gusto ang ating gawain, na lahat na maging mataba ang bawat tupa sa bawat churches, na kung ano ang aming mga papel bilang pastor, ano ang papel ng aming mga asawa, na bilang aming partner dito sa gawain, mga napag-uusapan din yan. Because ang simbahan, hindi ito pag-aari ng pastor. Ang simbahan, hindi atin. Kahit tayo pa nag-umpisa, kahit ikaw naghirap, lahat ginawa mo na, still ang simbahan, hindi tayo ang nagmamay-ari. Pag-aari ito ni Jesus na pinagkatiwala sa atin, kaya sa part namin, malaki ang comes with great power, great responsibility. Kaya pag-usapan namin, mga role namin bilang pastor na hindi dapat abusado.
No, hindi natin pag-aari ang simbahan, ni ang mga tao sa loob, hindi natin pag-aari. No, at ang pastor, hindi entitled sa kung anuman ang... No, kasi pag na-derail tayo, nakala natin, ako pastor, ganito lahat. Anong sabi ng Diyos? I will come again, no, at sisingilin kita sa kung ano ang ginawa mo sa mga tupa. No, dahil ang sabi ng Diyos, anong sabi niya dyan? No, feed my flock. No, so, yun ang trabaho. Pakainin ang tupa hanggat sa lumaki, tumaba, mapakinabangan, magkaroon ng harvest. No, so, mahirap na trabaho. That is why ang prayers natin palagi, Lord, you anoint, samahan mo palagi ang bawat pastor, no, na nagtatrabaho doon with the leaders, with the elders, dahil ito lang ang trabaho na magdadala ng kaluluwa ng tao sa langit. No, wala nang ibang trabaho. Kahit may-ari ka pa ng company, no, ikaw pinakamayaman, wala nang ibang trabaho, ganon. But Lord, we're doing this. No, walang magaling, walang mayroong mas nakakaangat sa church. Kung hindi lahat tayo ay dapat na umangat. No, in Jesus' name. Say praise the Lord. Ang bilis ng oras natin. Kunti na lang ang no, nakaile. 10:51 tayo kaagad. Grabe. Let's open our Bible in the book of Kings. Sana matapos natin ito. No. No, kasi maraming story tayo na dapat pagdaanan. Chapter 19 verse 1, marami kasi mga story na basahin natin mamaya. 19 verse 1. First Kings, sorry. First Kings chapter 19 verse 1. Oh, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Pinauwi na ni Elijah si King Ahab. Pag-uwi niya sa bahay, kinuwento niya kay Jezebel kung anong pinagagawa ni Elijah. At ang ginawa ni Elijah daan ay kung paano katayin ang 450 na mga prophets of Baal pagkatapos ng kanilang showdown doon sa Mount Carmel. Pagkatapos ng kompetisyon. No, pag-uwi niya ng bahay, yun ang kanyang kinuwento. At sa kanyang pagkwento, sa verse 2, then Jezebel sent a messenger unto Elijah, no, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. So nung narinig ni Jezebel, si Elijah hindi natakot sa kay Ahab. Saan siya natakot? Sa isang babae. No? Nakakatakot yung mga kababaihan, ano? Lalo sa mga misis natin, silang nagluluto. Mag-ingat tayo. Kasi pag inunti-unti tayo niyan, no? Hindi halata. Kain ka lang ng kain. No, but nung nalaman ni Queen Jezebel, no, na isang demonic na klase ng babae, gumawa siya ng sulat, pinadala sa messenger na sabi niya, kung ano ang mga ginawa mo sa propeta ko, sabi niya, ganun din naman ang gagawin ko sa'yo. No, so pagkatapos na nangyari, but he himself, when he saw that, verse 3, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Nung nabasa at nabalitaan niya, dumating ang mensahero, ano ang ginawa ni Elijah? Kumaripas kaagad. Ano? Sa tindi ng takot. No? Nakalimutan niya that he was a great prophet. No? Nakalimutan niya kung ano ang ginawa ng Diyos kaagad sa kanya. No? Pagkatapos lang ng showdown, pagkatapos ma-revive yung mga tao sa Israel dahil nakita nila na may isang tunay na Diyos doon sa Mount Carmel, pagkatapos na nangyari yun, no, after the revival, we must be careful. No? Pagkatapos na ikaw nagbuhos lahat ng iyong puwersa sa worship, sa gawain, lahat na gumawa ang Diyos ng paraan, binless and anoint yung gawain, that's a revival. No? Maganda ang nangyari. But after the revival, you are exhausted.
No, lahat ng lakas mo, inubos mo na lahat. No, at yun lang ang babantayan ni Satanas, na kung saan tayo ay, na pagkatapos ng boxing, lahat-lahat pagkatapos ikaw nanalo, pero ramdam mo yung pagkapagod. At sa pagkapagod na yan, no, bigla kang may matanggap na sulat, no, papatayin kita. No, sino nakaranas sa atin yan? Pagtanggap mo ng sulat, nininervyos ka kagad. Ay, sulat. No, ba't ako may kaso? No, ano nangyari rito? No, pagtanggap, bukas, sino makakatanggap ng mga bills, mga bayaran, mga credit card, lahat. No? No, disconnection notice. No? Pagtanggap mo, parang may Jezebel na dumating sa bahay mo. No? Yung pakiramdam mo kaagad, ibang klase. No? At nakalimutan mo na ilang beses ka na palang sinamahan ng Diyos. No? Marami ka ng battles na pinagdaanan. Marami ka ng napagtagumpayan. No? Why? Dahil sa takot. No? Even the man of God, like Elijah, na napakarami ng nagawa kasama ang Diyos, he was just a normal person. Kagaya natin na may takot din, may alalahanin din, but the record said it all, kung ano ang ginawa ng Diyos, kasama siya. Pero nung natanggap niya ang sulat, no, without hesitation, without asking God, mayroon siyang sariling desisyon, sibat kaagad. But before that, let's pray. Lord, we are so thankful for what you've done, Lord Jesus. Thank you for your presence today. Thank you for the outpouring of the Holy Ghost, your guidance and protection. Lord, anoint your word. We cannot do this alone, Lord Jesus. We always need you, Lord. We love you, Jesus. We praise you. Be with us, Lord God, in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, In or Out of the Cave. In or out. Ano ba kanta natin? No? Sa verse 4, nibilisan natin ito kasi may iba pang story. But he himself went a day's journey. No, mahaba ang kanyang biyahe, ng mga 18 to 30 miles, no, in a day, into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die. And said, "It is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." No, sinong mga angkan ang tinutukoy niya rito, mga nauna sa kanya? Wala namang nakasulat kung sino yung mga propeta na nauna sa kanya na mga kadugo niya. No? Pero ano ang sabi ni Elijah, no, nung siya nakaupo na pagkatapos ng biyahe at siya ay mapagod, nag-request siya sa Diyos, Lord, gusto ko nang mamatay. Pag tayo ba sagad na yung problema, yun na lang ang request natin sa Diyos? Lord, gusto ko nang mamatay. Hindi, ang request natin, gusto na nating mag-rapture. Ang problema, yung katabi mo, Lord, wag muna. Sigurado, si Sister Karel, ano? Ang request niyan, Lord, wag muna. No. Palakihin ng konti muna si Aya. Tapos yung apo ni Brother Ed. No. Mas matagal yung kay Sister Ezra. No, talaga naman. No. Pag wala pa rin, ikaw na lang yung sisisihin namin. Ba? Lord, dagdag pahirap sa buhay namin to. No. But again, no. Para bang makalimutan natin, ano sabi niya, that he might die, and said, no, sa tindi ng nerbiyos, ng takot ni Elijah, naisipan niya kaagad na, Lord, kunin mo na lang ako. Posible palang ganun, ano? You are a man of God, tayo na naglilingkod sa Diyos, pag nabagsakan ng isang klaseng problema, makakalimutan natin lahat kung ano ang kakayanan ng Diyos natin. No, dahil sa takot, dahil sa nervyos, hindi ka na makapag-isip, gagawa ka ng sarili mong desisyon, at ano ang sabi niya, Lord, patayin mo na lang ako, I am not better than my fathers. Pero wala namang nakarecord kung ano ang mga nagawa nung nauna sa kanya ng mga fathers niya, no, knowing na si Elijah, pagkatapos na napakaraming, nagkaman lang siya na uulan,
No, uulan. Pag nagkaman siya na hindi uulan for 3.5 years, hindi uulan. Pag sinabi niyang ang oil dadami, yung widow's son na namatay, nabuhay, no, pinakain ng Diyos doon sa Brook Kerit, no, every day, umaga, tanghali, gabi, nagpo-provide ang raven fresh bread every day. No, kung gusto niya ng merienda, may merienda pa. No. Pero nung dahil sa report, ano ang nangyari? No, nakalimutan niya lahat kung sino ang Diyos niya. No. At dahil sa takot na yan, hindi na natin maalala na kailangang umupo at kumonsulta sa Diyos, humingi ng tulong. Dahil sa takot, no, nakalimutan niya kung ano ang kanyang mga achievements sa harapan ng Diyos. Sa verse 5, and as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, arise and eat. No, sabi niya, kumain ka. Kalain mo yun. Klarong-klaro, kakatapos lang ng iyong mga nagawa na matitindi, nagsabi ka lang na, Lord, send fire dito sa offering na ito sa Mount Carmel. Boom! Sinagot ng Diyos. But this time, ano ang prayer niya? Lord, kunin mo na ako. No, wag naman kasi baka patulan tayo ng Diyos. No. So, ang angel, pagkatapos ng raven, may angel na naman ang pagkain sa kanya. Ibang klase, ano? That is why impossible sa isang tao na anak ng Diyos, sa isang tao na naglilingkod sa Diyos, na siya ay magutuman. No? God can do anything and He can use anything to provide our needs. No, mga kapatid, ito. Why? No, nagpadala siya ng raven para pakainin si Elijah. Nung nawala na yung raven, yung widow's woman, pagkatapos ng widow's woman, ang sumunod naman, ano ang nangyari? Anghel naman. Kung hindi ka pa kontento sa anghel, ang Diyos mismo bababa. No, para talagang maniwala ka na ako ang nagpo-provide sa iyo. But we don't need that, mga kapatid, dahil sa ngayon, kung anong mayroon tayo, alam natin na ang Diyos ang gumagawa niyan. No, hindi na natin kailangan ang anghel o ang Diyos mismo ang bumaba at sasabihin sa atin, ako ang nag-provide niyan. No, hindi na natin kailangan yan. No, and he looked, and behold, there was a cake baking on the coals, and a cruse of water, and at his head, and he did eat and drank, and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time, no, pangalawang beses, and touched him, and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. You know, hinayaan siya ng Diyos na umalis at magbiyahe, no, at least 40 miles papunta, 40 miles pabalik. Hinayaan siya ng Diyos na magbiyahe dahil yon ay kanyang desisyon. Sometimes, God will allow us, hayaan tayo ng Diyos sa desisyon natin without consulting Him. No? Para makita natin no, kung anong desisyon ang ginawa natin, kung ano ang effect, napagod lang tayo, paikot-ikot, pero hahayaan tayo ng Diyos na mangyari yan para ma-realize at matuto tayo no, doon sa desisyon natin. But again, pag tayo napagod, to the rescue ang Diyos. Ano? Ay pagod na ito dahil sa kalukuhang ginawa niya. No? Dahil sa desisyon na ginawa niya, na naglakad siya na hindi naman kailangan, ngayon pagod siya, sige na lang, ako pa rin magpapakain dito eh. No, ang bait ng Diyos natin, ano? Napakabuti ng Diyos natin, mga kapatid. No. And the angel came again, so verse 7, the second time, and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. And he arose and did it and drank and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. No, saan ka nakakita niyan? No, yung provision ng Diyos na kaya kang no, hindi magutom ng ganong kahabang panahon. No? Anong klaseng ano yun? Magic beans. No, yung Dragon Ball. No, verse 9, panahon namin yan. No, si San Goku. And he came thither unto a cave and lodged there. No. And behold, the word of the Lord came to him and said unto him, what doest thou here, Elijah? No, hindi pa siya nakontento. Pagkatapos niyan, doon sa lugar ng Horeb, may kuweba. Sabi nga dito niyan, ayan ay parts ng Sinai Cave, no, Peninsula. Pumunta pa siya doon, ang cave ginawa niyang tirahan. Lodged there, nanatili siya doon, nagtambay-tambay.
No, pag sinabing kuweba, sino na yung mga nakapasok sa kuweba? Oh, ang dami na natin. Ano ang makikita sa kuweba? No, madilim, may paniki, may ahas, may scorpions, may mga kuweba na walang presence ng oxygen. Hindi ka pwede doon. No, ang ginagawa niyan bago sila pumasok, no, magsisindi sila ng apoy, ng sulo, igaganon doon sa bunganga ng kuweba. Pag ganon, namamatay. No, without the presence of oxygen. Kaya hindi nila yon papasukin kasi masusuffocate sila doon. No, at sa kuweba, no, sa stalactites, stalagmites, daan sa underground cave sa Palawan. No, napakaganda ng formation diyan. No, pupunta ka lang doon para mamasyal, pagkatapos lalabas ka. No, wala kang planong tumira sa kuweba. No, dahil ang kuweba napakadelikado na structure, napakahirap na structure, wala kang kabuhayan, wala lahat. Pero makikita natin mga kapatid, na dito sa Biblia, pag ang tao takot, sa kuweba magtatago. No. Nung si Lot umalis sa Sodom and Gomorrah dahil inapuyan na ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, nag-request sa Diyos, doon lang ako sa lugar ng Zoar. No, wag mong idama yung lugar ng Zoar, doon lang ako kasi hindi na ako aabot. Pinayagan siya ng Diyos. Pagdating sa Zoar, umalis siya sa Zoar, anong ginawa niya? Tumira sa kuweba. Bakit? Dahil siya ay takot. No? Sa time ni Gideon, no, kung saan-saan nagtatago dahil sa takot. No, sa time ni David, Cave Adullam. No, nung siya ay natatakot with his mighty men, no, ano ang kanyang hiding place? Ano ang kanyang dwelling place? Kuweba rin. Dahil sa ano? Dahil sa takot. No. Nung namatay si Sarah, saan siya nilibing? Sa Cave of Macpela. Doon siya nilagay. No, burying place. No, marami pa dito sa Biblia, mga kapatid. No, sa time na pwede nang patayin ni David si King Saul. Saan si Saul nung time na yon? Sa kuweba. No, nagre-relax. Cave of Engedi. No, doon siya nagtago. Saan itinago ni Obadiah ang mga 100 propeta sa time ni Ahab na inobos ni Jezebel yung mga propeta, nagtampo si Elijah dahil sabi niya naubos na lahat ang mga propeta, no, dahil sa babae na ito. Pero saan itinago ni Obadiah ang mga propeta? Sa kuweba. When we speak about cave, pagdating sa Biblia, andoon sila, ano ang rason? Dahil sa takot. No? Say, praise the Lord. No. And he came hither unto a cave. Doon siya nagtago. No. And the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah? No, sabi ng Diyos, anong tinatago? Ba't ka nandito? No, ano ang tinatambay mo rito? Ang dami nating gagawin. Si Elijah andoon, nagpipipiti party ng kanyang sarili. Lord, talagang, pwede palang mangyari yun, ano? Ay, pwede. Ano? But God is so good na siya mismo ang nagre-remind sa atin, pag takot tayo, huwag tayong magtago sa kuweba. No? Harapin natin kasama ang Diyos natin. No? Wala na tayong physical cave right now. Saan ang kuweba natin? Sa isip. No? Wala ka sa kuweba, pero ang isip natin pwedeng maging kuweba ito. No? Lahat ng takot, ang dami dyan tao sa labas. Magugulat ka na lang, okay, ang daming grocery. Mabalitaan mo, nagpakamatay. Why? Saan ang problema? Sa isip. No? Hindi sa kanilang mga bulsa. And verse 10, and he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thy altars, and slain thy prophets with a sword, and I only am left, they seek my life to take it away. Yung hinanakit, yung heartache, yung saloobin ni Elijah, binuhos niya sa Diyos. And he said, Go forth, stand upon the mountain before the Lord, and behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains and break in pieces, and the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Pagkatapos ng lindol, pagkatapos ng malakas na hangin, pagkatapos ng earthquake, no,
And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. God can do anything na pwede siyang magparamdam sa atin, pero walang katulad ang Holy Ghost na mayroon tayo, mga kapatid. God is so good, Jesus. Pinakita sa kanya ng Diyos, example pa lang, reminding Elijah kung sino itong Diyos niya. At hindi kailangan ni Elijah sa umpisa pa lamang, hindi niya kailangan tumakbo. Hindi niya kailangang magtago, pero naunahan ng takot. Sino ang sa atin ang pag natakot na hindi na gumagalaw? Tapos hindi na alam kung ano yung gagawin. Mayroong nanginginig, mayroong yung mind hindi na gumagana dahil sa nervyos, dahil sa takot. Pero ito pinapakita ng Diyos that even the man of God, a great prophet, na pwedeng makaramdam ng ganitong klaseng feeling, but again, God, to the rescue kaagad siya sa sitwasyon ng kanyang tao, mga kapatid, na pwedeng mangyari. So pinakita ng Diyos, why? Yan ang problema natin minsan. Andyan ang takot, andyan ang nervyos. Ang tendency natin kaagad, tayo ang gumagawa ng desisyon. Nakakalimutan natin ilapit, iluhod, itanong sa Diyos, Lord, natatakot ako, pero ano ang plano mo, ano ang desisyon mo? Nakakalimutan natin. So ano ang tendency? Gagawa tayo ng sariling paraan, sariling diskarte, napagod na tayo, nahirapan na tayo, na hindi naman dapat. Nakalimutan ni Elijah na sinabi niya lang, Lord, magpadala ka nga ng apoy. Hindi ba niya pwedeng i-request sa Diyos? Lord, katayin mo nga si Jezebel. Lord, pwede mo namang gawin yun. Hindi nga ako nahirapan. No sweat, wala nga akong ginawa. Pinatay mo kaagad. Si Jezebel, hindi mo ba kayang gawin yan? But sometimes God will allow it to happen. Na para bang wala sa kanya at para bang tayo ang pinapahirapan tapos yung kalaban tumatawa lang ng tumatawa. Para ang dating minsan, Lord, parang wala kang aksyong ginagawa, parang hindi ka kumikilos o yung kalaban tumatawa pa. Parang hindi kayang gawa ng paraan ng Diyos. But sometimes God will allow it, again, para tingnan kung ano ang reaksyon natin. Ito ba may gagawin? Ito ba may tiwala pa rin sa akin? Why? Hindi niya kailangang tumakbo. Ang kailangan niya lang magsabi sa Diyos niya. Lord, bahala ka na kung anong pwede mong gawin dyan. Hindi siya natakot kay Ahab, pero kay Jezebel, takot na takot siya. At ang tendency niya magtago sa lugar, sa kuweba na hindi naman dapat, pero dahil sa takot, pag ang takot ng ibabaw na, wala na, paralyzed ka na nun. Pero anong ginawa ng Diyos, mga kapatid? Sa verse 13, and it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out and stood in the entering in of the cave, and behold, there came a voice unto him and said, What doest thou here, Elijah? Sabi niya, ba't nandito ka pa? Anong ginagawa mo rito? Busy tayo, nagsasayang ka ng oras. Lumabas ka na dyan. Hindi madali. Pag ang tao may takot, ay hindi madali. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down the altars, and slain thy prophets with the sword, and I only am left, and they seek my life to take it away. And the Lord said unto him, Go, return to thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. No. Ito na yung transition dito ng mga kings at saka ni Elijah. But again, mga kapatid, masarap ba tumira sa kuweba? O sa mga nakapunta na ng kuweba, masarap ba magstay doon? No? Gusto ko rito kasi medyo malamig-lamig. Okay rito. Madilim. Lipat tayo, mga kapatid, sa Joshua chapter 10.
Joshua, chapter 10. Okay. Chapter 10, umpisa natin ito mga kapatid para tipid tayo sa oras. Verse 10. Sa verse 10, no, dyan sa verse 1, mga naunang verses, ang kwento dyan, may isang hari, nakipag-usap sa 5 hari, no, bali 5 sila na hari, no, laban sa mga Israelites. No, 5 hari. No, lahat, sa panahon ni Joshua, there were 31 kings na kanyang nalipol lahat. No, sa time niya. No, yun ang mga dami ng hari na kanyang naubos. No, 31 kings. Verse 10, so ito ang nangyari, and the Lord discomfited them before Israel, and slew them with a great slaughter at Gibeon, and chased them along the way that goeth up to Beth-horon, and smote them to Azekah and unto Makkedah. And it came to pass, as they fled from before Israel, and were in the going down to Beth-horon, that the Lord cast down great stones from heaven, yung mga hail, yung mga, no, from heaven, upon them unto Azekah, and they died. They were more which died with hailstones than they whom the children of Israel slew with the sword. No, mas marami pang napatay doon sa mga, no, dahil sa mga bato-bato, mga hailstone. Nakita na natin yung pag umulan minsan, lalo na sa ibang bansa, yung kotse mo basag-basag naman eh. No, pag bumagsak yung mga hailstone na yon. Verse 12, then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ajalon. And the sun stood still, and the moon stayed. Ano? Si Joshua ba nag-aral ng science? Ano? Siya ba nag-aral ng astronomy? Ano ang umiikot? Ang sun o ang mundo? Pero ano ang sabi? Sun! Araw, manatili ka! Talaga namang nananatili yung araw. Ang umiikot yung mundo doon sa araw. Pero ang sabi niya, and the moon in the valley of Ajalon, and the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. It is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day. Saan ka makakita, mga kapatid, na sa ganitong klaseng laban, ang kasama mo ang Creator? No, ang kasama mo ang naglikha ng lahat. No, saan mo makikita, mga kapatid? Why? Ganon kagaling at ganon kabuti ang Diyos natin pag tayo nag-encourage, pag siya nag-encourage sa atin. Saan ka nakakita? No, yung tao na nilikha niya, siya ang naglikha ng creation, pero ano ang sabi ng tao na nilikha niya na si Joshua? Saan? No, parang siya naglikha, no? Manatili ka. No, stay ka dyan. Hindi pa kami tapos sa bakbakan. Didilim na, mahirapan kami rito. Kalma ka lang dyan. No? O ikaw na buwan, relax ka lang. No? Akalain mo huminto lahat? No? No? Beyond, labag yun sa science. No? Hindi yun tatanggapin. Paano nangyari ito, ganon? And that is, yun ang Diyos na kasama natin, mga kapatid. Kaya niyang gumawa ng mga bagay na ito, no, and hasted not to go down about a whole day. Saan ka nakakita? Nag-freeze ang lahat. No, dapat kasama sila doon sa hindi na makagalaw. Pero ano ang nangyari? Nanatili lang. No, pwede pala yun. No, pwede yun sa Diyos natin. No, at kaya niyang gawin. Why? Dahil ang ginagawa ni Joshua ay trabaho na para sa Diyos. No, para papurihan ang Diyos, no, na bossing ni Joshua. And there was no day like that before, in or after it, that the Lord hearkened unto the voice of a man, for the Lord fought for Israel. No. Kailangan pa ba nating gumawa ng ganito, mga kapatid?
Sa ngayon, masampulan nga mamaya. No? Paglabas ko dyan, no, may dadaan na sasakyan, haharangin ko bigla. No, stop! Pag binunggo ka, huwag mo sisihin ng Diyos. No? Hindi na natin kailangan yun, mga kapatid. But in our prayers, dito man sa loob ng church o kung saan man tayo, no, napakadali at ang ginagawa ng Diyos. No, walang pinagkaiba kay Joshua. Ang prayer niya, sinasagot ng Diyos. Ang prayer natin, because malalo na tayo may Holy Ghost, no, mas madali sa Diyos na sagutin ang prayers natin, mga kapatid. No, ibang klase ang Diyos natin na ito. No, akalain mo yan, sabi niya, there was no day like that day before. No, nasaan ka nakakita na ang tao, pakikinggan ng Diyos at ang kanyang creation, pinakialaman, pinagsabihan, huwag kayong gagalaw dyan, pero in honor ng Diyos. Why? No? Dahil alam ng Diyos na ginagawa ito ni Joshua para sa pangalan niya. Yan ang siguraduhin natin, mga kapatid. No? Nasa trabaho natin na ito, sa paglilingkod natin sa Diyos, sa bawat laban natin, sinisigurado natin, Lord, ganito kasi baka mapahiya ako. No, it's not about you. It's about our God. Tungkol ito sa Kanya, mga kapatid. No, na pinaglilingkuran natin. No, so verse 15, and Joshua returned and all Israel with him unto the camp to Gilgal. No, ang dami na nating laban na pinaglabanan na kung hindi tayo sinamahan ng Diyos natin, matagal na tayong naopos. No, mga experiences, mga challenge, mga trials, mga hardships sa buhay na kung hindi tayo sinamahan ng Diyos, matagal na tayong nadido. Matagal na tayong nadisgrasya. No, but God is with us. No, but these 5 kings fled, verse 16, and hid themselves in a cave at Makeda. Sila ang nag-initiate ng gera, talo sila. No, kaya sa labanan natin, siguraduhin natin na kasama natin ang Diyos. No, hindi ito issue kung gaano karami ang kalaban. Ang issue dito kung sino ang kasama natin sa labanan. No, and we are so grateful to God na sinasamahan niya tayo palagi, mga kapatid. So these 5 kings, dahil sa kanilang takot, anong ginawa nila? Wala silang ibang magtaguan kung hindi sa kuweba. No? Wala na tayong kuweba ngayon. Andito na sa isip natin. No? Pag tayo natakot, ang tendency natin, no, lahat dito tayo magko-cover sa isip natin. And Joshua said, roll great stones upon the mouth of the cave, and set men by it for to keep them. No. Ang kuweba, pag pinasyalan mo maganda, pero lumabas ka kaagad yan. Ang kuweba, hindi ang lugar para tirhan. No. Ang 5 hari, pumunta sa kuweba dahil sa kanilang takot, naging hiding place nila. No, naging taguan. No, ang sarap, natatakot ako, dito ako pupunta sa kuweba at magtago, safe na ako rito. No, okay na ako rito. Became their hiding place. No, at dahil sa kanilang takot, this place was a hiding place for them, and the darkness inside the cave became their light. Pag ang tao nasanay sa kadiliman, ang kadiliman ay kanilang magiging liwanag. Pagpasok mo sa kuweba na madilim, madilim yun. Para kang nangangapa. But the moment na ikaw nahiyang na sa kadiliman, no, akala mo lahat maliwanag. People love darkness rather than light. No. No. Ang Diyos nag-o-offer ng liwanag, hindi nila maaninag. Why? Dahil paglabas mo dyan sa kuweba, paglabas mo yung liwanag, hindi mo makomprehend kasi sanay ka sa dilim at akala mo yung dilim na yun ang tunay na liwanag. No. But Lord, we are so thankful. No, you get us out from this cave. No, from sin, Lord Jesus. No. Why? No. Kaya ang tao, hindi na tayo magtaka. Bakit sa sanay sa kalukuhan, sanay sa kadiliman, sanay sa kasalanan? Why? Normal na sa kanila. No, yung dilim na mayroon ang kuweba, akala nila yun na yung liwanag. No, at nasanay na sila na magstay dyan sa dilim na yan. No, it became their hiding place. No, okay na kami dito. No, may mga tao na komportable sila sa kasalanan. No, pag sinabi mo sa kanila, because the people
will only be saved by telling them the truth of the Word of God. Kaya ang tao, pag sinabihan mo na you must be baptized in Jesus' name, you must receive the Holy Ghost, you must repent, medyo magugulantang pa muna, ha? Ibig mong sabihin, hindi ako, good boy ako na tao, hindi ako nagbibisyo, hindi ako nagsisigarilyo. No, okay ako, pag nanalangin ako, daig ko pa silang lahat. No, I am a devout man. No, anong sabi ng Diyos kay Peter? Puntahan mo si Cornelius, okay ang kanyang ginagawa, pero hindi yan basihan na siya ay ligtas na. No. Yung kanyang mga ginagawa, yon ang naging susi sa akin para bigyan ko siya ng grace and mercy. No, para maawa ako sa kanya. So anong gagawin? Ayusin natin. No, by telling them the truth. Hindi madali. Pag sinabi mo sa tao, mag-repent ka. No? Ano akala mo sa akin? No? Mag-repent ka kasi makasalanan ka. Ay, ikaw hindi. No? We are telling them the truth. No? At hindi madali tanggapin because the truth is a light. Ang liwanag, ang katotohanan ay liwanag na pag sinabi mo sa kanila, nagugulantang sila. Why? Akala nila yung ginagawa nila, tama na yon. Sanay sa dilim. Kaya pag sinabi mo, may resistance talaga. Ay, hindi. No, hindi. Ganito, ganyan. Why? Sanay sa kuweba. It became their hiding place. But after that, Joshua found out na andoon ang 5 hari. Ano ang ginawa ni Joshua? Roll great stones upon the mouth of the cave and set men by it for to keep them. Their hiding place, the cave, became their prison cell. Ang kuweba naging kulungan nila. It's good to be there for some time. Your hiding place dahil ikaw ay takot. Pero pag nanatili ka at hindi ka na nag-isip na lumabas sa kuweba na yan, it will become your prison. No. God has given us a sound mind. No, He has given us understanding. No. Kaya nung binigyan tayo ng Holy Ghost, parang wow, grabe, ang ganda na ng pakiramdam ko, relax na ako. No, lahat ng mga kalukuhan ko parang nawala kaagad. Lahat ng negative thoughts nawala na agad. Sound mind dahil sa Holy Ghost. Why? Dahil ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kuweba na yan. No? Kuweba ng negative thoughts, kuweba ng takot. Ano ang sabi niya? But I have given you not the spirit of fear, but of power, of love, ano ba? Sound mind. No, para mabago lahat yan, dahil kung tayo sanay na manatili doon sa ganong klaseng kuweba ng pag-iisip natin, ayaw ng Diyos na mangyari na yan ay maging presuhan natin. Maging kulungan natin. No, sa umpisa, parang ang ganda, di ba? Anong pag-umpisa? Dahil sa takot. At yung takot na yan, hindi na-regulate, hindi hinarap, hindi mo pinaglabanan. No, sa umpisa, discomfort ka pa kasi andun ka sa loob, malamig, walang electric fan, walang aircon, no, balisa ka, yung moisture, baka may ahas, may kung ano na lang. No. But from time to time, habang gumagapang ang araw, you will used to it. No, parang, ay, okay na ako rito. Pero hindi mo napapansin na yung dating hiding place now, yun ay prison, kulungan mo na. Prisuhan mo na. No? At hindi madali ang makulong. Brother Philip, hirap. No? Kami nga, mabuti, bawat punta namin, nakakalabas kami kaagad. No? Every Saturday, andun kami, mabuti. No? Nakakalabas pa rin tayo, Brother Roland. Ang problema, sa bagay, libre lahat doon, Brother Ed, di ba? O, libre doon, may gwardiya ka pa pag natulog. O, saan ka? Doon lang yan, libre lahat. No? We say, praise the Lord. So again, pinaikutan lang mga kapatid nung bato, hindi na sila makalabas. And stay ye not, but pursue after your enemies, and smite the hindmost of them, suffer them not to enter into their cities, for the Lord your God hath delivered them into your hand. And it came to pass, when Joshua and the children of Israel had made an end of slaying them with a very great slaughter, they were consumed, that the rest which remained of them entered into fenced cities. So matinding patayan talaga itong nangyari rito. And all the people returned to the camp to Joshua at Makkedah in peace,
none moved his tongue against any of the children of Israel. Then said Joshua, open the mouth of the cave. Buksan ang bibig ng kuweba, o buksan ang kulungan, and bring out those 5 kings unto me out of the cave. And they did so, and brought forth those 5 kings unto him out of the cave, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the king of Eglon. And it came to pass, when they brought out those kings unto Joshua, that Joshua called for all the men of Israel, and said unto the captains of the men of war which went with him, come near, no, lapit kayo rito, andito na yung 5 hari. Put your feet upon the necks of these kings. No, and they came near and put their feet upon the necks of them. No, nakahiga na yung mga kings doon, yung apakan nyo. Anong gustong sabihin ni Joshua? No, lahat ng kings na iharap sa atin ng Diyos at lalabanan natin, ganito lahat ang mangyayari sa kanila. Huwag kayong matakot. No, kayang-kaya natin sila. Yung mga susunod na kalaban, ganun din. No, aapakan din natin sila. No, so after that, and Joshua said unto them, fear not, nor be dismayed. Be strong and of good courage, for thus shall the Lord do all your enemies against whom you fight. And afterward Joshua smote them, and slew them, and hung them on 5 trees. No, yun yung time nila eh. Ngayon, baka human rights ka pa kaagad. No, nung time na yon, pagkatapos patayin, pinagbibitay pa, hinang sa mga puno, and they were hanging upon the trees until the evening. Trophies kasi yun eh. No, at gusto mong ipakita sa kalaban, o pag kami kinalaban nyo, ganito rin mangyayari sa inyo. No, pananakot din kasi yun. No, yung time na yan. No, psychological warfare. No. Verse 27, and it came to pass at that time of the going down of the sun that Joshua commanded, and they took them down of the trees and cast them into the cave wherein they had been hid, and laid great stones in the grave's mouth, which remain unto this very day. Anong nangyari, mga kapatid? First, their hiding place. Second, become their prison. Third, became their graveyard. No, pag ang tao hindi makalabas sa ganong klaseng kuweba, again, your hiding place, after your hiding place, magiging kulungan mo. Pagkatapos na yan, magiging kulungan mo. Ano ang sunod? Libingan mo. Ganon ang pwedeng mangyari. We say, praise the Lord. But again, Lord, we are so thankful. No, another thing, punta tayo kay Lazarus, mga kapatid. Ano na tayo? Ang bilis ng oras natin. John chapter 11, verse 38. John chapter 11, verse 38. 11:38. Okay. No, 38, therefore, Jesus, therefore, again, groaning in himself, cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it. No, and a stone lay upon it. No, ito yung libingan ni Lazarus, no, na isang kuweba rin. Anong sabi ni Jesus? But before that, mga kapatid, puntahan muna natin ito sa verse 4 ng chapter 11. No, sa verse 4 ng chapter 11, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God. Ang sabi niya kay Martha, kasi si Martha worried na, no, na sabi niya, Panginoon, ang kaibigan mo, yung whom thou lovest is sick. No, may ano siya, may karamdaman na. Ang sabi ni Jesus, no, wag kang mag-alala, yung sakit na yan ay hindi yan patungo sa kamatayan. No, but for the glory of God, kung hindi sa kaluwalhatian ng Diyos, that the Son of God might be glorified thereby. No, para yung anak ng Diyos ay mailuluwalhati. Pero ano ang nangyari, mga kapatid?
Hanggat sa time, ano ang sabi sa verse 11? No. Verse 11, this thing said he, and after that, he said unto them, our friend Lazarus sleepeth. No. Nung narinig ni Jesus Christ, in a hurry ba siya? Ganun ba? No, grabe, may sakit siya. O, hindi na ako pupunta ngayon sa church. Dito na lang ako. Alagaan ko siya kasi hindi po pwede at mahal ko sa buhay ito. Nung narinig ni Jesus Christ, sabi niya, huwag kang mag-alala. Hindi yan patungo sa kamatayan, but for the glory of God. Kalma lang, ano? Kalma lang. Pero pag tayo yun, may mahal ka sa buhay na may karamdaman, kahit may Diyos ka, talagang susunod. Grabe na yung nervyos mo. Until the time na ang sabi ni Jesus Christ, our friend Lazarus sleepeth. Sabi niya, wala na si Lazarus, natulog na. Ang tulog ba makakarinig, Brother Ricky? Ay, si Brother Ricky, seryosong tingin sa akin, nakagano, no? Gising na gising. Dito sa nakaidlip. Wala nang nakaidlip. Sabi niya, our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Hindi ba nakikita natin, mga kapatid, ang upcoming rapture na pwedeng mangyari? I go that I may awake him out of sleep. Sabi niya, puntahan ko siya at ako mismo, pupuntahan ko ang kaibigan ko at gigisingin ko siya dahil siya ay natutulog lang. God did not consider Lazarus dead. Hindi niya kinonsider na si Lazarus ay patay na. Why? Ang patay, kahit anong sigaw mo na may sunog, patay, hindi makakarinig. But when the rapture comes, ano ang sabi ng Diyos? They that sleepeth, mga kapatid. Why? Because ang sabi ng Diyos, sabi niya, ako mismo, ano ang ibig sabihin dyan, mga kapatid? When the rapture comes, imagine. Ano ang sabi niya? We shall all be changed. We shall all be like Him. Sabi niya sa 1 Thessalonians 4:13, Brother Roman, pasuyo. Daanan natin saglit ito. 4:13, but I would not have you to be ignorant, brethren. Ang sabi ni Paul, sabi niya, ayaw ko na hindi nyo ito malaman. Dapat alam nyo ito. Concerning them which are asleep, sa kanila na nangagtulog na. Ibig sabihin, pag sinabing sleepeth dito sa ganitong context, yung mga namatay na, nung time na hindi pa nag-rapture, pero sila namatay na, nauna na sa paglilingkod sa Diyos. Them which are asleep, that ye sorrow not, huwag kayong mga pighati, even as others which have no hope. Kagaya ng iba na walang mga pag-asa. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will bring with Him. Sabi niya, pagkat kayo naniniwala na si Jesus Christ ay namatay at nabuhay muli, sabi niya, ganun din ang mangyayari, walang makakaharang, walang mga makakauna doon sa mga natulog na, sa mga namatay na naglingkod kay Jesus Christ. Sabi niya, yon ay dadalhin din ni Jesus. Verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remained unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Tayo na mga buhay pa, ay hindi natin sila pwedeng pigilan na yung mga namatay na at tayo na buhay, hindi tayo pwedeng mauna sa kanila. Ano ang sabi sa verse 16? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, because God is very excited. Na mangyari ito, ano ang gagawin niya? The Lord Himself shall descend from heaven. Siya mismo, being a friend of Lazarus, siya mismo ang bababa with the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Mga kapatid, we shall ever be with the Lord. Ibig sabihin, yung mga tao na nagpatuloy sa Diyos, kahit patay na, ano ang sabi, ang Diyos mismo personally ang bababa. Why? We are the friend of God. Kaibigan tayo ng Diyos, mga kapatid. Why? Hindi ba natin alam, mga kapatid, sa panahon ni Lazarus, the name Lazarus was very common during their time, na ang sabi, ang Lazarus nung time na ito, libo-libo ang Lazarus na mayroon sa Israel nung time na yan.
No? But imagine, sa libo-libo na mayroon ang pangalang Lazarus na matay na doon sa Israel, pag sinabi ni Jesus, Lazarus, come forth, ang lumabas yung kaibigan niya. No? Yung kaibigan niya, mga kapatid, why? No? Ang daming Lazarus na patay na rin nung time na yon, pero nung sumigaw siya, Lazarus, come forth, Lazarus, lumabas ka dyan. Ang lumabas yung kanyang kaibigan. No? Walang ibang Lazarus, mga kapatid. Why? No? Ano ang sabi dyan? Yung mabubuhay, yung magigising lamang pagdating ng rapture, yung mga tao na nakabuo ng relasyon sa Diyos. Yung mga tao, mga kapatid, praise you Jesus, thank you Lord. Yung mga tao na nakabuo ng relasyon sa Diyos nung sila ay buhay pa, ano ang sabi niya? My friend Lazarus, sleep it. No, sabi niya, natutulog siya. Ano ang gagawin ng Diyos pagdating ng rapture? No, sa atin, ng mga tulog na nung time na yon, mga patay na, siya mismo ang manggaling sa langit, sasadyain niya, at pagdating doon, anong sabi niya? Gising na kayo. No, bango na, gising na. No, at yon ang mangyayari, mga kapatid. We praise you, Jesus. Why? Ano ang gustong mangyari ng Diyos? No, there is no glory in the grave. No, walang glory in the grave. No, that sickness is not unto death. No, inalaw ng Diyos na mangyari na mamatay si Lazarus for a purpose. Why? Nasaan ang glory? No, at paano mangyari na magkaroon ng glory dito at mailuwalhati ang Diyos or si Jesus, the Son of God? He will be glorified dahil ang kaluwalhatian at mag-glorified ang Diyos through resurrection. No, no. Anong sabi? Sige, gagamitin kita, ikaw mamamatay, Lazarus, dahil ang purpose niyan, mamamatay ka, pansamantala, but for the glory of God, ikaw ay mare-resurrect para makita nila na ang Diyos ay tunay. No. At hindi ba tayo masaya, mga kapatid, na sa dami ng kapangalan ko, pagkuha ng NBI, may hit ka, ha? May hit ako. Kailan pa? Hindi ko alam, sir. No, baka may kapangalan ka, lahat na naisip mo na. No, sino sa atin dito yung maraming kapangalan? Ikaw, may Vince dito, may Vince din dito. May sa Ricky, Larry. Ang dami nating kapangalan sa mundong ito, but again, ang Diyos, sino ang binigyan niya ng kaligtasan? Iilan lang tayo, mga kapatid. Oh yes, Lord Jesus, thank you so much. No, na ang Diyos, nung nag-decide na magtawag ng mga tao na kanyang ililigtas, sino ang niligtas niya? No, tayo. No. At kung ngayon, ilan ang kapangalan natin sa mundong ito? No, napakarami nating kapangalan, pero nung nagtawag siya, ang Diyos very specific. No, ano ang sabi ng ibang tao? Lord, nagbuhay kami ng mga patay, naggumawa rin kami ng mga miracles in your name. But ang sabi ni Jesus, I knew you not. No, bakit sinabi niyang I knew you not? Wala tayong relasyon. No, hindi kayo nakabuo ng relasyon sa akin. No, pero yung tao na namatay na naglingkod sa Diyos, sabi niya, yon ang tatawagin ko, mga kapatid. Why? No, thank you, Jesus. No, simpleng paliwanag. Kung tayo walang relasyon sa tao, ano pakialam mo? No, kahit anong tawag pa niya yan. No, kahit anong sigaw pa niya ng pangalan mo, kung wala ka na buong relasyon dyan, pakialam ko sa'yo. No, pero tingin pa lang ng mahal mo sa buhay, hindi ka pa nakasalita, ramdam mo na. No, at yun ang gagawin ng Diyos natin, mga kapatid. No, He is very specific na pagdating ng rapture, pag sinabi niyang, no, rapture na, because ang Diyos excited, no, ipakita niya, O death, where is thy sting? No, why? Kasi ang akala ni Satanas, yung kasalanan, ang siyang maglagay sa atin, no, sa kuweba na yan, sa kabaong, sa graveyard na yan, akala niya hindi na tayo makakalabas dyan. But God, anong ginawa ng Diyos, mga kapatid? There is no glory in the grave, but God made a way that His name will be glorified by the resurrection. By the resurrection, mga kapatid. So what will happen? No, ang sabi ni Jesus, Lazarus, come forth. Paglabas ni Lazarus. No. So just imagine, Lazarus was wrapped
by the napkin, buong katawan niya, lahat silyado. No? Nakakover sa lahat. Pero nung sinabi niya, no, Lazarus, come forth. No, because the sheep knows the voice of the shepherd, mga kapatid. Thank you, Jesus. No, why? No, ang daming dito ang daming mga talinhaga, wonders dito. Paano lumabas si Lazarus? Anong style niya? Yung ganon. Why? Because all over his body, covered by a napkin, ang tawag dyan, mga sweat cloth. No, yung mga tela, hindi a napkin kagaya mga tissue paper, hindi. Talagang mga towel, mga tela yan, irarap sa buong katawan. So just imagine, buong katawan niya may cover. But when he came out from the grave, alam niya kung saang direksyon kasi naririnig niya kung saan ang boses ng Master, mga kapatid. No, and when the rapture comes, we know kung sino ang sasamahan natin, mga kapatid. That is why, ngayon pa lang, we must establish a good relationship with Jesus. Na time will come, pag sinabi niyang, I knew you not, why? Hindi ko kayo kilala, wala tayong relasyon. Wala tayong nabuo, ginamit nyo lang yung pangalan ko kasi ang pangalan ko may power talaga, pero ito yung mga tao na ito yung nakabuo ng relasyon sa akin. That is why pag tawag ko ng pangalan nila, ay, pamilyar ako dyan, si Jesus yun . Maririnig ka agad, mga kapatid. That is why paglabas niya, Lazarus, come forth. Yung kanina, lahat doon na namatay sa grave. Pero itong kay Lazarus, he defies the power of sin. Because of Jesus Christ. Naakala ni Satanas, kulungan na natin yung libingan. Pero hindi pa pala. That is why Lazarus, he was able to come out from that grave. We say, praise the Lord. Last thing, mga kapatid, Matthew 27:60, dito tayo magtatapos. Matthew 27:60. 27:60. Tama ba? May 60 ba? Ito. 60, verse 59, and when Joseph had taken the body, he wrapped it in clean linen cloth. Joseph of Arimathea. Ang sinasabi dyan, ang naglibing kay Jesus Christ, si Nicodemus at saka si Joseph of Arimathea. Yung mga secret follower of Jesus Christ. Pero yung dalawa na ito, parehong big time, parehong mayaman. Because it was prophesied that Jesus Christ will be buried kasama yung mga taong makakasalanan. But again, pati yung mayaman andun din. Andyan sa Isaiah. Verse 60, and laid it in his own new tomb, which he had hewn it out in the rock. Yung mga kuweba na yan na inukit, hinugis, yung libingan na para kay Joseph, pinagamit ni Joseph para doon ilibing si Jesus Christ. So he was wrapped in linen. And he rolled a great stone to the door of the sepulchre and departed. So nilak na ng malaking bato, silyado at umalis. And there was Mary Magdalene and the other Mary sitting over against the sepulchre. Kung nagawa ito, mga kapatid, ni Jesus kay Lazarus, sa sarili pa kaya niya? At kung nagawa ng Diyos natin na ito, si Jesus kay Lazarus, at nagawa niya sa sarili niya, hindi ba niya magagawa sa atin when the rapture comes? Kaya niyang gawin ito, mga kapatid. So just imagine, kung ang lahat, yung 5 kings na iwan at doon ginawa nilang libingan, si Jesus Christ hindi pumayag na siya ay ilibing doon sa kuweba. Because hindi maganda. Pero anong nangyari, mga kapatid? Si Lazarus paglabas, ano ang sabi ni Jesus Christ? Oy, kayo, na mga kaibigan ni Lazarus o mga kamag-anak niya, nakita nyo kung anong nangyari, o tanggalin nyo yung napkin sa kanya. Tanggalin nyo para makahinga na siya kasi baka mamatay pa ulit. So tinanggal. Lahat lumabas si Lazarus. But when Jesus Christ was resurrected, hindi niya kailangan ng tulong. Mga kapatid, paglabas niya, sabi ni Mary, nakita mo ba yung master ko? Inano nila, baka ninakaw nila.
No, hindi niya nakilala si Jesus Christ. Si Jesus Christ andun na sa likod niya. Oh, woman, ano bang hinahanap mo? Yung master ko, hindi ko makita, ninakaw nila eh. Sabi niya, alam mo ba? No, kasi akala niya hardinero. No. Pero paanong nangyari? Nakalabas si Jesus Christ doon. No. And the same thing, mga kapatid. Oh, death, where is thy sting? No. Yes, we can be buried. Thank you, Jesus. No. Pwedeng mamatay tayo sa mundong ito na hindi pa nagra-rapture, pero anong sabi ng Word of God? But that is just for a moment. No. Mamatay ka man, mamatay man tayo dahil hindi natin naabutan ng rapture, pero anong sabi ng Word of God? But just for a moment, in the twinkling of an eye, we shall all be changed, we shall all be with Him, and we shall all be like Him, mga kapatid. So, but for our decision, again, because the name of Jesus Christ must be glorified. No, may purpose siya. No, bakit namatay si Lazarus? Bakit siya namatay? Bakit kailangang mamatay ni Jesus Christ? Of course, for the propitiation for our sins. Para makonquer ang kamatayan. O death, again, O death, where is thy sting? No, dahil yon lang ang way na akala ni Satan panalo na siya. No, but again, it is our choice, mga kapatid. No, tayo ba ay manatili sa kuweba o hindi? No, God has given us so much. No, He has given us the Holy Ghost. We have a sound mind, mga decision making na sa atin na lamang yan kung manatili tayo sa kuweba o kung gusto nating lumabas na. No, lastly, si Moses sinahatak na ng Diyos. Halika na, magtrabaho na tayo. I-save mo na yung Israel. Punta ka na. No, inahatak na. Sabi ni Moses, dahil si Moses nakatira pa sa kuweba niya. Lord, hindi ako marunong magsalita. Ang Diyos naman, hindi, kaya mo yan. Kasama mo ako. Yung kanyang talukap, yung kanyang mind, yung kanyang kuweba, andito sa isip, Lord, paano sasabihin ko pag sinabi na lang sino ka? Sabihin mo, I am that I am. Lord, hindi ako marunong magsalita. Andyan si Aaron para magsalita. Ay, Lord, wala pa rin ni Myron. Why? Ang Diyos ang laki ng tiwala sa atin, pero tayong walang tiwala sa sarili natin. Ano ang purpose ng Holy Ghost? Why God has given us? We must use this, mga kapatid. So again, in or out of the cave. But Lord, we are so thankful You prepare us not to stay in the cave, but for the rapture to come, Lord Jesus. We praise You, Lord. Hallelujah.